I hope nage-gets niyo. Bibigyan ko kayo ng last example. So tama ako, fart coin 'yon, eto 'yon, okey. So, eto yung sinasabi ko na wait lang, kalat. 'Yan 'yon, eto yung support, tapos 'pag pinasok mo 'yan sa lower time frame, ipapakita sa'yo na yung market not willing to go bullish. Kaya ibig sabihin, cancel na yung trade mo diyan bago mo pa siya ibaba sa lower time frame. Practice tayo sa ibang fart coin, MEXC. Baba tayo sa 1 hour, and ang iba-backtest ko sa mga picture is, hmm, iba, iba ng 15 minutes. Ano bang gusto niyo? Paano kayo papipiliin? Oh, sabi natin ito yung hinahanap natin, order block ba, entry, confirmation, liquidity sweep, order block ba, candle hammer? Hmm, ito na lang, Fibonacci. Total naturo ko na rin naman 'to sa inyo, yung retracement. Ngayon hahanapin ko yung Fibonacci tapos 0.618 eksakto. Ngayon ang meron tayo ngayon sa data natin dito for now, hammer, tsaka sa 1 minute is yung hammer sa 15 minutes confirmation, sa 1 minute trend line breakout, which is ito, okey? Ngayon, hahanapin natin dito for backtest. So, tandaan niyo, 15 minutes 'yun pero gagawin ko siya sa 1 hour or sa 4 hours, depende. Okey, ito, try natin 'to, okey? So, from this point to this point, check natin, okey? Clean 0.618, 'yan yung sinasabi ko na kung aggressive entry ka, malinis, 'yan, hinanap ko 'yan. Ito yung sinasabi na 'pag aggressive entry ka, nakalimit ka na dito sa 0.618, SL mo dito sa 0.786, tapos TP mo is yung dito lang or more than kung gusto mo. Pero ito lang kasi yung dapat, okey? Easy na 'yan na 3.53 RR. Okey, what if bababain ko 'to sa lower time frame? Bigyan niyo ako ng time frame. Sige, 15 minutes. And gusto natin malaman kung anong meron sa 15 minutes confirmation. Kasi ang alam lang natin hammer tsaka trendline breakout. Backtest 'to, pangit ng market, 'no? So sa 15 minutes, binigyan niya tayo ng hammer, clear, ano pa, yung structure nito, ta's itong sweep na 'to, 'yan. Magandang entry 'to 'pag bumabalik yung market kasi mas nale-lessen yung entry mo. So, ibig sabihin 'pag pumasok ka dito sa structure na 'to, nandito na lang yung SL mo niyan, wala na sa 0.786, and yung RR mo niyan sobrang laki na, okey? Yan yung isa sa confirmation. How about ibaba naman natin siya sa, um, 1 minute. So, by the way, yan na yung structure, yung pinakita niya sa atin, hammer, check pa rin, alam na natin yan. Walang trend line breakout, pero may structure dito na change of character. Hammer pa rin yung nag-confirm sa kanya. So, marami na tayong nakita. Punta tayo sa 1 minute. Yun lang, di na umabot. So, skip na natin to. Balik na tayo sa 1 hour. Okay, so backtest yun, yung bubble natin na Fibonacci tas 0.618, nagkaroon na tayo ng hammer, puwede ka pumasok before and after. Nagkaroon na tayo ng aggressive entry, puwede ka pumasok. Nagkaroon na tayo ng picture ng structure na possible gawin ng market, diyan. Ito yung parang nag-shift. Nagkaroon na tayo ng trendline breakout, which is yung kaninang lesson. Okay. Next, aralin naman natin yung next picture. Backtest lang 'to, kumukuha ka lang ng data. Okay, this time, halos lumagpas siya sa 0.618. Pero ito yung sinasabi na kung aggressive ka, makakapasok ka pa din. So, take note, kung aggressive ka, nakakapasok ka pa rin dito,
long, pero kung confirmatory ka, wala kang mako-confirm dito kasi nga wala naman yung hammer na pinakita, okey? Inside lang 'to, maliit lang. Ang gusto natin makita dito is sa lower time frame maganda yung structure niya, 'yan puwedeng order block nakikita ko diyan, itong top na 'to at saka kung itataas mo 'to sa 2 hours magmumukha 'tong evening star. So, try natin itaas ng 2 hours. Ayun, huli. So 'yan, nagmukha siyang evening star. Papakita ko sa inyo yung evening star, para at least alam niyo kung ano yung mga pinagsasabi ko dito. Wait na lang, dito na lang sa lesson, free materials 'to kung gusto niyo ng access, message lang kayo sa Telegram kaso matagal. Candlestick, siyempre alam ko 'to kung saan hahanapin. Nalilito lang ako kung evening star or morning star, eh. Hmm, ayun morning star pala. So ito morning star, ito morning star, morning doji star 'to, morning star ayan. Ito yung red, bumaba yung doji na green, then green ulit pataas. So bullish confirmation 'yan, ayan, oh, bullish candlestick pattern or confirmation. Not specifically na ganito itsura ng green or nung 'yan, yung next or yung red. Basta ang concept niyan is yung red muna biglang pinos 'yan ng isang maliit na candle then tinuloy ng isang bullish to confirm na bullish yung price. So 'yan, kagaya ng sinabi ko sa inyo, nasa 1 hour pa lang tayo nakita ko na siya na, um, kalimutan ko yung pangalan, morning star, hindi pala evening star. So 'yan, red, pinasok ng maliit na green then tinuloy ng mataas na green for continuation. So 'yan, sweep 'yan below kung bababa ka sa lower time frame. So meron na tayong morning star as confirmation, dalawa na. Yung kanina hammer, ito morning star. Babain natin sa 15 minutes. Marami akong nakikita pero ayoko nang i-share kasi baka lumabas na tayo sa topic. Sweep, hammer, sweep dito, ayan. Dito ka lang maghahanap, huwag ka lang lumayo dito, dito lang kasi nandito yung 0.618 itong line na 'to. So babain ko pa sa 5 minutes, last na, check natin. Siyempre wala na, kasi masyado ng malayo. That's it, okey. Anong napulot mo dun? Um, Morning star, puwede kang pumasok ng aggressive tsaka before and after ng hammer, okey. May mapipiga pa ba tayo dito? Wala na. Puwede pa 'yan kung oobserbahan niyo pa. So next, gusto ko i-practice dito yung bearish pero hindi kasi 'to bearish. Ganito na lang, bullish, hanap ako, 15 minutes, hmm, ibang coin, Merl, pangit 'yan, Bybit, 1 hour. Okey, sabihin natin ito si Merl. Ipalagay lang natin na ito yung swing low at ito yung swing high, okey. Pinlot ko si Fib. Saktong-sakto 'yan 'no, tingnan mo 0.618. Kung order block entry ka, order block din 'yan, pasok 'yan. Dun pa lang may trade ka na, puwede mo ng i-limit katulad nung unang lesson natin na sa order block nakalimit ka na dito yung SL tapos yung entry mo yung TP mo is diyan, okey? This is order block entry pero dahil nasa Fibonacci tayo tsaka yung confirmation, puwede mong ibagsak yan diyan sa 0.786 at nakalimit ka sa 0.618. Take note, front test na 'to, tina-try natin yung gusto nating aralin. So this is one picture na nakalimit ka na, okey? And puwede mo ng iwan.
Next picture is aantayin mo si market bumaba diyan para mag-antay ng hammer, morning star, or yung structure na ganito. Yan, yung nag-break siya diyan tapos biglang nag-sweep si market. Then picture ng hammer, morning star, for sure alam mo na yon. Tsaka yung unang lesson na inaral natin which is yung channeling tapos breakout. Okay. So, eto yung meron ka sa data mo or dahil lang dito sa YouTube na 'to, meron kang idea kung ano yung makikita mo dito bago pa siya tumapik diyan. Hindi ka random. Ngayon 'pag eto, yung apat mo, Morningstar, Hammer, itong picture na 'to, yung structure, tsaka itong trendline breakout, hindi nagpapakita, then hindi ka magiging confident sa trade mo kasi eto yung confirmation na meron ka. Ngayon kung nagpakita diyan si market ng ibang structure like ganito, sabay gano'n. Panibagong data na naman yon. Nadadagdagan na naman yung bubble mo, okay? Again, yung unang bubble mo is Fibonacci lang sa 0.618 tapos dumami ka na ng dumami, meron ka ng hammer, morningstar, may ganitong structure ka na, may ganitong confirmation ka na, trendline breakout, ta's nare-refine mo ng nare-refine. So, ibig sabihin kahit saan pumunta si market dito sa 0.618 tsaka ka papasok dito. Pero 'pag siya tumapik lang sa 0.5, cancel agad yung trade kasi ito nga yung goal, 0.618. Okay, so I hope may na-gets kayo dito sa confirmation. Kaya niyong pagandahin yung setup niyo dito, kaya niyong dagdagan yung confirmation depende sa backtest and application sa front test. Yung backtest nagkakaroon ka ng idea, tinetest mo siya kung ano yung mga possible entry pa. Yung front test, ina-apply mo siya ng ina-apply kung nagwo-work ba talaga yung inaral mo nung backtest. I hope clear. And kung hindi clear, pwede ka mag-comment dyan and message mo lang ako pag may tanong ka. Okay? Nagets mo ba? Natuto ka ba? Feedback nga naman dyan sa YouTube. Sige, bye-bye. That's all for today. Next natin i-topic yung Fibonacci at saka yung tamang TP and SL. Ta-try natin 'tong setup na 'to. Yun lang, bye-bye.